Nasa state of calamity na rin ang buong probinsya ng Cavite, bunsod ng pinsalang iniwan ng habagat. At live mula sa Bacoor City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano na ang huling sitwasyon dyan? Jess, patuloy pa rin nararanasan yung malakas na pag-ulan dito sa Cavite at karamihan din ng mga kalsada ay nananatili pa rin baha at may mga kababayan pa rin natin na stranded hanggang sa ngayon. Madilim na pero marami pa rin stranded na motorista sa Bacoor, Cavite dahil sa mga binaang kalsada. Kabilang na riyan ang Zapote Road. Kaya marami ang napilitan ng maglakad makauwi lang. Wala pang tulog. Galing akong duty sa airport. Graveyard ang duty ko sa Terminal 3. Tapos ito inabot mo? Ito inabot ko. 5:30 pa ako dito ng umaga. Hindi kami makatawid eh. Kanina pa ako mga 10. Mga 10. Simula doon, baha rin. Tapos hanggang dito. So natrap na kayo? Oo, natrap na ako. Sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, mistulang dagat ang kalsada. Baha rin ang kalsada mula sa Bacoor hanggang Imus. Ilang kilometro din yung nilalakad ng mga kababayan natin sa tubig baha dito sa Bacoor, Cavite. Yung iba kasi hindi maiwasang lumabas para bumili ng pagkain mula na magkaroon ng brownout kagabi rito. Kaya pahirap pa yung sitwasyon nila. Bukod sa baha ay wala ding public transport na masasakyan para makarating sa kanilang mga patutunguhan. Abot binti naman ang baha sa Barangay Bayanan. Pinasok ng tubig ang mga bahay at establishmentong nagsara muna dahil binaha na nga wala pang kuryente simula kagabi. Sa kabila niyan, ilang bata ang nagawa pang mag-swimming sa baha. Hindi ka taga-Bacoor pag hindi nakadanas ng baha rito. Kami na nag-a-adjust, walang ganun dito. May libreng sakay naman ang pamahalang lungsod ng Bacoor sa mga stranded. Patuloy rin ang rescue dahil sa epekto ng habagat, isinailalim na ang buong Cavite sa state of calamity. Sa Noveleta, gutter level pa rin ang baha sa ilang barangay hanggang ngayon. May mga pamilya pa rin nananatili sa mga evacuation center. Halos ganyan din ang sitwasyon sa Imus City. Nagsagawa ng rescue operation ng CDRMO at PNP sa mga binahang residente. Sa bahay naman ng Kawit, tuloy pa rin ang fiesta kahit masama ang panahon. Tumugtog pa ang marching band habang lumulusong sa baha. Sa tala ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction Office, 12 bayan at lungsod ang binaha. Aabot sa halos 500 pamilya ang inilikas sa probinsya. Jess, sa ngayon, nagpadala ng datos yung PDRMO ng Cavite at sinasabi nga nila na 3,000 bakwit na ang meron sila sa 12 munisipyo at munisipalidad dito sa Cavite. At dito sa likod, makikita ninyo yung mga sasakyan na stranded pa. Bagamat nag-subside na nga yung baha at gumamit na ng mga 6x6 vehicle yung local government, ay may mga kababayan pa rin tayo naghihintay na bumaba ng tuluyan yung tubig para naman makatawid sila at makauwi na sa kanilang mga bahay. Jess. Nag-uulat mula sa Cavite, maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.